guys, meron tayong tutorial basic pointers pa rin. Tapat natin isa-isa. Okay, so balikin ako na yung gagawin natin yun guys. So ayan na guys, setup na natin. So balik tayo guys, ayan. Nakikita nyo diba? Okay, kita tayo guys, sabuhan na natin yung tamang puntok. Ayan na guys, kakapit na natin yung timing cover. So check na sila rin guys. Okay, palang araw guys, meron tayong tutorial basic pointers pa rin kung paano mag-re-retiming ng Kia Bongo 3.0 na injection pump type. Okay, so samahan nyo ko sa maiksing tutorial kung paano natin makukuha yung mga basic pointers ng pag-timing. So ang ginawa namin guys, tinanggal na natin yung kanyang mismong valve cover, timing cover nya. So labas na lahat ng timing gear sprocket nya. So ang gawin natin ngayon, pupunta tayo sa ilalim. So tatanggalin natin lahat ng mechanism uli, tapos i-retiming natin para tumapat yung mismong kanyang setting doon mismo sa loob. Okay, kasi nagdukot kami nito, tinanggal na namin, meron ng head, nakapitan namin yung head, tapos ang gagawin na lang, itatiming na lang ng actual talaga doon sa ilalim para makuha talaga yung buong system. So basic pointers pa rin guys, samahan nyo ako sa simple tutorial. So let's start, let's do it, come on. Okay, so ang issue ngayon is bakit. Okay, so ayan na guys, nandito tayo sa ilalim. So ang setup niyan kung bakit mo dapat i-timing. Halimbawa, nag-top overhaul ka, tapos naka-timing ka na sa pag-top overhaul mo. Ngayon ang ginawa mo, naikot mo accidentally yung crankshaft na hindi mo alam kung kailang ikot ka. Tapos maglalagay ka uli ng natawag na cylinder head. Ang mangyayari niyan guys, simple lang. Hindi na yan mag-aakma yung timing yan. So hindi na yan naandar ng maayos. Either magpapalyar yan o late na yung sabog ng kanyang krudo. So once na magano na mangyari guys, magkakaroon na ng problema yung makina mo, hindi na andar. So anong gagawin mo dyan? So kailangan mo siyang i-retiming. Okay? So sa mga nagabaguhan na nagtatap overhaul, kailangan talaga ingatan nyo na hindi nyo na uling maikot pa yung crankshaft, lalo na pag timing gear ang tinira nyo. Kailangan nakatap na agad yan, automatic yan. So nakailangan ng number 1 piston naman, naka-fire stroke position. Okay, ngayon pag naikot niya ng 3 beses, 4 na beses at hindi mo alam kung ilang ikot mo na nagalaw yung crankshaft, so wala kang ibang gagawin kundi maggagawa ka ng timing. So i-retiming mo ulit yung kanyang timing gear set, okay, para wala siyang palyar. So yun ang pag-uusapan tingnan guys sa simple tutorial na to, yung pagka-setup. So makikita nyo naman yung ano yan, mechanism. Ayan. So wala sa tamang setup yung kanyang timing. So hanapin natin yung kanyang mga timing pointers. Ayan, so isa na yan, di ba? Kita nyo na, meron ng isa. So ito, so yan, kailangan magtatapat yan dito. Okay, so ito naman, kailangan mong itapat yan dito. Okay, so ito naman, itong gatla na to, kailangan mo namang itapat yan dito. Dito naman sa main crankshaft. So una nang gagawin, ito, kailangan ito nakaset-up yan. Okay? Tapos ito ganun din. Ayan. Tignan nyo. So ayan, hindi nakatapat kung saan sa dapat itapat. So dapat nakatapat yan dito. Ayan. So yan, tandaan nyo. So ang gawin natin ngayon, gagawin natin isa-isa. So ano ko muna, babaklasin ko muna to para itapat natin isa-isa. Okay? So balik muna ako guys pag matapat ko na yung buong makina. Yung buong gear sa kanyang position. Okay? Sige. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, ayan, makikita nyo, sana maliwanag. So babaklasin ko to, luluwagan ko para ano siya, tawag niyan, magkaroon ng play. Tapos bubunutin natin isa-isa para maikot natin yung tawag niyan, yung injector, yung injection pump. Okay, yung kanyang assembly para mabalik natin sa kanyang setup. Kasi so unahin natin pag setting is yung kanyang crankshaft. Okay, so wala nang problema yung sa bomba, sa kanyang oil pressure pump, kasi wala namang timing yan. So una natin gagawin, i-set up natin to into top position. Kailangan naka-top yan. Okay, so ang piston 1 kailangan naka-top. Dito tayo magbabase. Okay, so una nyo gagawin, i-set up nyo muna yung crankshaft main journal sa kanyang tamang setup bago agad lahat na yan, sabay-sabay na yan. Okay, so set up ko na to guys. Pagkatapos balik tayo. Okay, sige. So luluagan ko muna lahat ng itong 2 bolt lang ito guys para matanggal siya, para makaikot na tayo. Okay. Dalawa tayo.
Okay, sige. Okay. Ayun. Okay, so gawin nyo dyan, tatanggalin nyo na muna to. Itong dalawang ano na to. Ang natawag nito is tensioner timing gear. So tensioner timing gear yan guys. So tanggalin nyo muna to. Pag natanggal nyo na yan, yan, pwede na siya. Pwede na siyang maikot ng libre. Para hindi na mahirap siya ikutin. Okay, so tanggalin na natin guys. Yun, naulog. Meron kang ano Brad, flat screw? Boss? Flat screw. O, dara. Okay, so tanggalin na natin ito. Yan. Okay. Okay, pag natanggal nyo na yan guys, bubunutin mo lang to. Sabay na mabubunot. Okay, so tanggal na, bunot mo na. Ayan. Okay, pag nabunot mo na yan, set up mo to, iikot mo to. Itong ano, yung crankshaft, ano niya. Iikot mo na tong kanyang main crankshaft para matiming siya, okay? Sige, ikot mo ito guys ha. Ba't ko? Kailangan ma-tap mo ito doon mismo sa mechanism na ano, sentro. Pagkatapos yan, saka mo na ikakabit yung bobo. Okay? Sige. Okay guys, so tinanggal ko na yung mechanism para makita nyo mismo actual. So, ayan na yung timing mark guys. So, sensya na kayo, medyo hirap talaga yung ano dahil sa ilalim ako. So, ito yung timing mark niya, yan o. Yan, yung mark na yan, yan ang una mong i-set up, okay? So kailangan to naka-top position, nakaganon yung ano, yung crankshaft para diretso ng pagkabit, okay? So dito tayo mag-guide. Ito magiging guide natin. Okay? Sige.
Okay, so ayan na guys, na set up na natin. So ang gawin natin tirada, ito, kita nyo. Itong mark na to, ito yung papasok dun sa crankshaft. Yan. Ito naman, yung marking na yan, ito naman yun sa may ano niya, sa kanyang post rod camshaft. Ayan itong dalawang butas na to rito. Ito dito tatama to sa isang butas na to. Ito naman, doon naman sa kanyang balancer. Dito mamaya kung ilagay natin. Okay, sige, so isasalpak ko to guys. Unang-una yung setup, ito muna ang crankshaft. So kailangan mag-setup ito, kailangan patatapat talaga doon sa sentro. Kumbaga trial error muna kayo. So hindi ito pasok, kabila. Yun. Mali, isa pang gear. Yun. Okay, so mamaya guys, pag makabit ko na lahat, i-ano ko sa inyo, ilapit natin, okay? Okay, sige, ikot mo Brad, 19. Oh, tanda lang, okay. So, nakabit na natin guys yung timing nito, yung dalawang dot, nakatapat sa unang dot. Ito naman, dalawang dot, nakatapat naman sa main, chassis ng isa. Walang problema kahit hindi siya nakatap, kasi mahalaga makuha mo lang yung timing nito, okay na yan siya. Okay, so hindi na mahalaga kung nakatap yung mahalaga yung timing mark sa pull talaga. So ngayon dito naman tayo sa kabila. Yan, yung dot na to dapat tatama to doon sa sa may dito siya tatama at sa idler tensioner timing gear, yung isa na to, ito. Ngayon isa na yan, ito naman ito, hindi nyo kita. So ito doon sa timing tensioner gear. Yung isa naman ito dito naman yan sa dito. Okay, so sige. So trial error lang yan, maggamit kayo ito, medyo lang siya, tricky lang siya guys, hindi siya ganun ka dali. Sige daw. So balik ako guys kasi gamit ko muna. Okay guys, so nakabit ko na yung buong mechanism. So ayan na yung niya, ito yung timing niya. Ito isang dito, isang dot, dalawa naman dito sa tensioner idling gear pala tawag dito, idling gear, dalawang idling gear. So ang timing mark niya tatlo, 1, 2, 3. So yung isa dito, dot lang isa, dito naman sa kanyang push rod camshaft, sa push rod dalawa yung dot. So mag-aakma dito. Ito naman, kung titingnan nyo, 1, 2, 3, tatlo yung timing niya kasi tatlong gear ang itatiming niya. So ngayon ito naman, idling gear na to, dalawa lang yung timing mark niya kasi nga dalawa lang yung itatiming niya. So dito, dalawa yung dot, ito naman isa, so sakto siya gitna. Ito naman, isa dito, dalawa naman sa kanyang injection pump. So sakto din, dalawa. Ito naman, dalawa sa kanyang idling ang dot, ito naman isa. Okay, so ibig sabihin, yan ay setup niya. Okay, so gawin natin. Na malapitan guys. So balik tayo guys. Ayan. Nakikita nyo, di ba? Ayan. Sakto siya dito. Ayan yung gitna niya, gitna talaga dito. Okay? Tapos yung dito naman sa ilalim, ayan. Dalawa. Sakto naman yung gear niya dito. Ayan. Kita nyo. Sakto dito. Yung isa naman dito, sakto naman siya dito sa gitna. Tapos yung isa naman dito sa idling gear, tapos sa kanyang injection pump. Ayan, kita nyo, sasakto naman siya, pasakto naman siya doon. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. So, ang gawin natin, ibabalik natin yung buong mechanism. Sasakuha nyo na yung basic pointers guys, so okay na siya. Sige. Okay, so maghihigpit na tayo guys. Nakuha na natin yung tamang punto. Higpitan, out sa ba? Okay. Yan. Yung higpit ko guys, sa mga 80 lang ang higpit. Tama lang. Kasi para Okay. Okay. Okay, tapos tingnan mo may play. So may play, okay.
So may play, okay. So okay na tira natin. So yun lang yung mga basic pointers na dapat yung matutunan. So Bongo ito na 3.0. Okay na. Pagkatapos yan, okay na siya. Setup na yan. And then tatakpan nyo na lang yan. Okay? Ayan na guys, kakabit na natin yung timing cover. So check na sa ilalim guys. Tara, let's go. Yun, sa ilalim na yun. So magkakabit na tayo ng timing cover. Ayan, kasi na-set up na natin yung kanyang timing gear. So setup na yan. Ang ilalagay, hindi ka na maglalagay ng bilyamoid o gasket. Then uso ngayon, ano na, gasket all na. Yung kulay white na yan, yan ang pinaka the best na ilalagay nyo na ano, gasket all. Patingin daw Brad, ng gasket all Brad. Makapit pa rin sa... Ayan o. Yan, hindi yung pangalan. Yan, gasket all, kulay white. Once na tumigas na yan, mainitan yan, magiging rubberized yan, didikit na yan. So hindi na kailangan yung ano, yung gawa pa kayo ng bilyamoid. Trabahoso na yun, old school yun nga, birada. Ngayon, ganyan na. Yun nga lang, ang disadvantage niya kasi pag dumikit na yan, matagal-tagal matanggalin guys. Kailangan mo ng kutsilyo, kailangan mong hiwaan yung goma. Kasi magiging goma na yan, rubberized na yan pag dumikit na yan sa bakal tapos dumikit na siya. Okay? Sige. So magkakabit na tayo ng timing cover guys. Okay na yung setup natin. Hindi na pwede ulitin yan dahil yan na yan. Sige. Tapos ang gawin natin is maglalagay na tayo ng cover. Sige. Okay na guys. Tingnan nyo ulit yung timing. Yan. Dapat di magbabago yan. Ayan pa. Ay, grasa pa din eh. Ayan pa. Tapos sa ilalim. Ayan o. Okay? So yan ang mga birada guys. Tandaan nyo mabuti yan. Okay, so magkakabit na tayo ng timing cover. Okay, so kakabit na natin yung ano guys, mechanism. Ayan. Ayun. Ayun. Okay. Ayan. Okay na, so set up na. As this yung basic pointers guys sa pagta-timing ng Bongo 3.0 o Kia Van Prigio. Same na sila ng makina niyan guys, yung Kia Van na Prigio tsaka yung Bongo na Kia pa rin. Okay, so at least nakuha natin yung basic pointers. So muli, hanggang dito na lang muna tayo. So shout out muna sa ating lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga mekaniko, sa lahat ng mga bangitang mekaniko. And then please support Filipino YouTube creator guys, and then Facebook creator. So God bless sa ating lahat. So shout out sa ating brother si Brad Payat. Brad, Chip, musta? Ayos lang. Ayos lang daw. Sige, so yun lang. So please subscribe to my YouTube channel, and then bye bye and God bless.